Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 31, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 1, verse 1 to 18. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya na bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang haba po ng gospel. Mahaba na, parang malalim pa. Tingnan natin at subukan nating pasimplihin sa ating simpleng pagninilay. Yung gospel na John chapter 1, verse 1 to 18, ito ay hindi kwento kung paano ipinanganak si Jesus, kundi pinapakita rito kung sino siya bago pa man ang lahat. Pinapakita rito kung saan ba nag-ugat ang lahat. At ipinapaalala ng gospel natin ngayon na si Jesus ay ang salita, ang liwanag at ang buhay. Bakit nga ba ito ang gospel natin ngayong December 31? Dahil ipinapaalala na bago pa ang oras, bago pa ang taon, bago pa ang problema, bago pa ang 2026, bago pa ang panahon, nandoon na ang Diyos. Ang Diyos ay naroon na sa simula pa. Kaya habang tayo ngayon ay nasa last day of 2025, pinapaalala ng gospel, Oy, Sam, nandyan na ako kahit bago pa magsimula ang panahon. Kaya ang ating pagninilayan, si Jesus na ipinakilala sa gospel natin bilang salita, liwanag at ang buhay.
Sabi sa gospel, sa simula ay naroon na ang salita. Ang ibig sabihin nito, si Jesus, ang tinig ng Diyos na may kapangyarihan. Siya yung pinapahayag ng Diyos sa gitna ng kalituhan ng mundo. Sa kultura noon, pag sinabi mong salita, hindi lang ito yung bastang salita ng words na sinasabi, kundi yung salita noon ay yung napangyayari nito, ang mga bagay-bagay. Kaya kapag nagsalita ang Diyos, may nabubuo. Kapag nagsalita ang Diyos, may nagbabago. Kaya si Jesus ay hindi lang isang magandang mensahe, kundi siya mismo ang mensahe. Ikalawa, si Jesus bilang liwanag, the light. Ang liwanag sa gospel ni John ay hindi dekorasyon. Hindi ito yung Christmas lights na nakikita natin. Hindi ito yung pampaganda lang ng eksena. Kundi ipinapakita rito na si Jesus bilang liwanag ay siya yung nagpapakita ng totoo. Siya yung naglalantad ng nasa kadiliman. Siya yung nagbibigay ng direksyon. Nung pagdating ni Jesus, hindi niya inaalis ang dilim ng mundo. Pero ipinapakita sa atin na sa kadiliman ng mundo, pumasok siya sa gitna nito. At kahit hindi siya tinanggap ng lahat, hindi ibig sabihin humina ang liwanag. Dahil ang liwanag ay kailanman ay hindi humihingi ng permiso para siya ay lalong magliwanag. Pangatlo, si Jesus bilang buhay, the life. Ang buhay na tinutukoy dito ay hindi lang yung paghinga natin, hindi lang yung being alive. Sinasabi natin na si Jesus ang buhay dahil yung mga may buhay, sila yung mga merong saysay ang kanilang buhay. May patutunguhan, may pag-asa kahit may sugat. Sa madaling salita, si Jesus ang nagbibigay ng dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Siya yung nagbibigay ng worth, ng meaning ng ating existence. Medyo malalim pa po ba? Gawin natin tong relatable. Kung isipin natin, si Jesus bilang salita, liwanag at buhay, sa buhay natin, ito rin yung tatlong nawawala. Kapag wala tayong naririnig na salita, nalilito tayo. Hindi natin alam kung kanino tayo makikinig. Ang daming opinyon, ang daming ingay, ang daming payo, ang daming mong nababasa sa mga Facebook feedbacks, sa inyong mga Instagram. Pero, alin nga ba ron ang tunay na salita? Kaya pag wala sa atin ang salita ng Diyos, nalilito tayo. Kapag wala tayong liwanag, parang nasa dilim ang desisyon natin. Hindi malinaw kung tama ba o mali, para lagi tayong nangangapa. Kapag wala tayong buhay, di ba? Gumagalaw tayo, pero minsan napapatanong ka, ano ba ang saysay ng buhay natin? Gumigising pero walang gana. We exist, but we do not live. At dito papasok ang tanong ng gospel sa atin. Sino ba kasi ang pinapapasok mo? Marami ang may alam kay Jesus, pero hindi siya pinapapasok. Marami ang nakikinig ng salita, pero hindi hinahayaang baguhin ang buhay. At minsan, totoo sa atin ito. Nagdarasal tayo, pero hawak pa rin natin ang sarili nating plano. Humihingi tayo ng liwanag, pero ayaw nating bitawan ang dilim. Humiling tayo ng bagong buhay, pero ayaw nating iwan ang lumang nakasanayan. Kaya, ngayong December 31, hindi tayo tinatanong ng Diyos kung naging perpekto tayo. Ang tanong niya ay simple. Pinapasok mo ba si Jesus sa buhay mo ngayong taong ito? Dahil kapag pinapasok natin siya, nagkakaroon ng saysay yung ating kwento. Nagkakaroon ng direksyon yung ating sugat.
nagkakaroon ng liwanag ang dilim natin. Let us pray. Panginoon, Ikaw ang salita na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng gulo ng mundo. Ikaw yung liwanag na hindi natatakot pumasok sa aming madilim na karanasan. Ikaw yung buhay na nagbibigay saysay kahit puro kami kapalpakan. Forgive us, O Lord, sa mga pagkakataong mas pinili naming makinig sa ingay ng mundo kaysa sa iyong salita. Sa panahong mas kumapit kami sa sarili naming lakas kaysa sa iyong liwanag at gabay. Kaya naman sa pagtatapos ng taong ito, hinihiling namin ng isang biyaya na ikaw ang aming maging salita sa bawat desisyon. Ikaw yung aming maging liwanag sa bawat pagkalito. At ikaw ang aming buhay sa araw-araw tuwing gigising kami upang ito ay magkaroon ng kahulugan. Amen. Na-bless po ba kayo ng reflection natin for today? I-share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama, sa ating mga ka-GC. Maaring mayroong bahagi sa iyo na malabo. Do not worry. Send mo lang. Mangungusap ang Diyos sa mga pagsesendan mo nito. Kung ano yung tumimo sa iyo, that is the message for God. That is the message of God for you. Hindi lahat kailangan maintindihan natin. Muli, ito po yung ating last Gospel Reflection for 2025. Maraming salamat sa pagsama sa buong 2025. Magkarinigan po ulit tayo bukas. At lagi nating tatandaan, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all at nawala tayo ay magkaroon ng mabiyayang 2026.